At may panukala si Kong Mother dito sa wealth tax. Siyempre, hindi kami kasama dahil ito yung pinakamayayaman na dapat daw singilin, buwisan ng pamahalaan. Paano ba ang sistemang ito, Congressman Percy Sendanya, dito sa wealth tax? Alam mo, Miss Melky, yung sinabi mo na hindi ka kasama, na-realize ko, pareho pala tayo kasi hindi din tayo kasama dyan sa wealth tax. No? Kasi, sa ating po mga nakikinig, wag po tayong matakot o mabahala na may dagdag na buwi sa atin. No? Hindi po ito para sa atin. Ito po ay para sa mga ultra-rich o yung pinakamayaman sa ating bansa. So ito pong wealth tax ay may dagdag po na buwis para sa mga taong ang net worth, sabihin yung kita o yung pera nila, bawas yung kanilang liabilities ay nasa 300 million pataas. Hindi nga talaga so, tayo kasama. Kong Mother, hindi tayo talaga kasama dyan. Kung 300 million. 300 million pataas no, yung net worth nila annually. So, kung sila ay 300 million pataas, merong 1.5 to 3% na tax na ipapataw sa kanila. Itong wealth tax, napakahalaga nito kasi isa siyang progressive form of taxation. Dahil ang mas may malaking binabayaran, yung may mas kakayahan. Ito yung ating mga kabayang ultra-rich kung tawagin. So, sa ibang bansa, ang tawag dito ay solidarity tax. No? Parang ito yung binabayarang tax ng mga pinakamayaman bilang solidarity o pag-ambago, pagtulong doon sa gobyerno. Tiningnan namin, no, wala kaming access doon sa listahan ng pinakamayaman in terms of their payments sa taxes sa BIR. Ang sinilit na lang namin yung madalas nakikita natin listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sa Forbes. Di ba naglalabas yung Forbes ng top 15 richest Filipinos? Oo. Ayan, tapos nung tinignan namin yung top 15 richest Filipinos, kung sila ay papatawan ng wealth tax, aba yung top 15 pa lang, makaka-generate na tayo ng around 78 billion pesos. No? So sabi ko gano'n, ano itsura ng 78 billion pesos? Humanap ko ng similar amount. Apparently, yung cost ng MRT-7 ay 78 billion pesos. So ganun siya kalaki. So sabi natin ganun, napakalaking tulong nito para patuloy na mapagbigay ng universal healthcare sa ating mga kababayan, tiyakin na mayroong fuel subsidy sa ating mga tsuper, magsasaka, at saka mangingisda, lalo na ngayong panahon ng krisis, at magagamit ito sa panahon na kailangan natin for climate change adaptation. So itong wealth tax, earmark siya para dito. So, una, response ito sa krisis. Pangalawa, universal healthcare. At pangatlo ay climate change adaptation. Ito yung mga areas sa ating budget na talaga nangangailangan ng additional funding o pondo. Sabi nung iba, sa panahon daw na ito, may ilang buwis na nawawala sa gobyerno dahil nga sa pagbawas doon sa ibang taxes tulad ng pagsuspend ng excise tax on fuel. Pero mahalagang hanapan din para hindi natin sinasabi na meron tayong proposal na kailangan gawin, dapat meron din tayong solusyon na ibinibigay. At isa itong solusyon para sa additional revenue at resources para sa ating gobyerno. Itong ating panukalang wealth tax. Oo.